Naku guys, si Attorney Trixie, dating secretary press secretary ni BBM. Hindi naniniwala guys na may patutunguhan yung investigasyon niya sa flood control projects. Kasi 'di ba, alam mo naman, parang ano naman talaga siya, parang under naman talaga siya ni Tamba, 'di ba? Kaya naku guys, ewan ko lang talaga din kung may patutunguhan 'to. Eto, panoorin natin. Talagang sincere ang Pangulo, di ba, if you're going to overturn the apple cart, kumbaga, then do it. Hindi yung namimili lang siya. Ito na nga, di ba, yung pinapangamba natin kahit noon pa, ay nag-a-announce ang Pangulo na tututukan daw yung mga korupsyon, lalo-lalo na dyan sa flood control projects. Pero ang daming naghinala na, iuuwi mo lang naman dun sa mga political enemies mo eh. Yun lang ang the only purpose in this investigation is to just find more political enemies para ma-distract na naman ng mga tao sa ibang villains without making your own people accountable. So like I said, sorry na lang kung di ako naniniwala na may katotohanan at itong investigasyon na ito ay may paroroonan. Sa totoo lang, nakakasawa. 3 taon tayong nananawagan against corruption tapos ngayon lang sila aandar. Hindi mo siya masisisi guys kasi 'di ba, ah, ang dami na talagang sobrang dami ng sinabi si BBM na talagang walang nangyari. Bagkus kabaliktaran pa yung mga nangyayari sa mga sinasabi niya, 'di ba? 'Di ba yung impeachment ayaw daw niya, pero 'di ba pagkatapos nito wala daw siyang magagawa kasi ano daw, tapos yung ICC hindi daw tayo makikipag-ano sa ICC, pero siya na mismo nagpadala kay PRRD sa The Hague, 'di ba? Naku, tinto talaga si BBM talaga parang wala na, ewan ko na lang talaga. Eto pa, Or Senator Cheese Escudero na yung unang biktima sa investigasyon ni BBM si Senator Chis Escudero. unang biktima, of course, Senator Cheese Escudero, na yung contracting company na supposedly kaibigan niya, Centerways Construction and Development, parang pinalalabas nila that there's some kind of alliance, some kind of innuendo about some kind of wrongdoing. Kung papansin niyo, heavy on the innuendo, heavy on the may relasyon, pero no documents, no indication of actual corruption, no no ties, no paper trail, no nothing. Kinuha nila yung pangalan dun sa nilabas na only 20% at inirelate right away dun sa isang senador na napakalakas ng argumento doon sa pagdidismiss ng impeachment complaint laban kay Yun, VP Inday Sara. Tingin ko yes. hindi ito coincidence. Tingin ko hindi coincidence na 20% lang ang pinag-uusapan dito. Again, kung papansinin niyo the communications, parang ito lang ang nilabas nila na names and then all out, and the very first controversial person to be pointed out is somebody heavily involved in the dismissal sa impeachment ni VP Inday. Hindi ba nakakapagtaka? Sincere ba itong pag-iimbestiga sa flood control? O naghahanap lang sila ng panibagong villains para meron naman pagbintangan at hindi sila masyadong matuunan ng pansin. This has been the style of the Marcos administration since 2023. Tingin ko hindi sila nagbabago. Naku guys, alam nyo kasi yung pinupuntirya kasi nila ngayon ay si Senator Cheese. Alam mo yung kasi donor ng campaign donor niya, isa sa mga um, kontratista sa flood control project. Magkano ba? 5 billion lang naman. 1% ng 550 billion. Pero yun yung nagiging center ngayon. First na naging center ngayon ng usapan, 'di ba? Ano ba 'yun, grabe talaga pero yung 99% which is yung iba grabe sobrang laki, katulad na yung SunWest ni Zaldico pero wala guys, tahimik sila dun, naku talaga. Kaya talaga
pinupuntirya nila si Senator Cheese kasi siya talaga yung may ano talaga, eh, sa impeachment, 'di ba? Kasi alam niya talaga na mga ano lang 'yan sila, eh, mga inggit lang 'yan sila, eh, kaya naku, gusto talaga nilang patalsikin si Senator Cheese Escudero. Ikaw, anong masasabi mo sa pag-iimbestiga ni BBM sa flood control projects? May paruroonan kaya ito or wala? Put your answers on the comments. Bye. God bless.